Yan ang mga kababayan, nasaktan itong si Mike Abby sa mga pahayag ni Vice President Sara Duterte laban sa tatlong congressman ng Maynila. Pero bago tayo magpatuloy, babati muna ako ng magandang hapon sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers. Maraming salamat sa inyong suporta. Shout out sa inyong lahat. Yan ang mga kababayan, nasaktan ka ba talaga Mike Abby? O magkano ba ang dahilan? Bakit mo pinagtanggol yung tatlong congressman na yan? Siguro nga mga kababayan, malaki-laki yung dahilan. Mike Abby, magtatanong lang ha. Magkano ba yung dahilan? O baka yan talaga yung nasa payroll mo, yung mission mo ay talagang sirain itong si dating Pangulong Duterte at itong si Vice President Sara Duterte sa mata ng ating mga kababayan. At dyan sa mga sa mga tanga mong mga supporters, nasiraan itong mag-amang Duterte na ito. Pero hindi ka magtatagumpay. Sabihin ko lang sa'yo, Mike Abby, hindi ka magtatagumpay. Dahil marami nang nakakaalam na ating mga kababayan na ikaw yung journalist na napakasinungaling, nagpapakalat ng fake news. O katulad na lang nito mga kababayan, wala naman sigurong sinabi itong tatlong congressman na ito na hindi daw ibababa yung kanilang mga level sa level ni Vice President Sara Duterte. Aba, si Vice President Sara Duterte pa ngayon yung nasa mas mababang level, samantalang Vice President yan. Tapos itong tatlo na ito, lalo na yung isa na naglabas ng dila, ano bang mga kalidad ng mga tao na yan? Ano ba yung reputasyon ng mga congressman na yan? Di ba wala? Kagalang-galang ka ba? Isa kang pastor, isa kang congressman, naglabas ka ng dila dahil nanood ka ng TikTok. Patawa ka naman Mike Abby. Hindi daw ibababa yung level ng tatlong congressman na yan. Fake news ka Mike Abby. O mga congressman dyan sa sa Quadcom, dyan sa Tricom, bakit hindi nyo ipinatawag itong si Mike Abby na ito? Nagpapakalat ito ng fake news. Itong tao na ito, isa pa naman itong journalist. Kaso nga lang, sa lahat ng napanood kong journalist mga kababayan, ito yung napakatanga, napaka-traidor, sobrang sinungaling. Lahat na lang siguro ng masama na pwede natin ibato sa journalist na ito, siya na yun mga kababayan. O ito na mga kababayan, wag na natin itong patagalin. O ito na, sabay-sabay na natin itong panoorin. Tatlong congressman sa Maynila, ayaw nilang patulan na. Ayaw nilang ibaba ang kailang level kumpara kay Sara Duterte. Yan po ay sila. Ayaw patulan, ayaw ibaba, o talagang wala silang maisagot? Dahil tinatamaan sila sa lahat ng mga sinasabi ni Vice President Sara Duterte. Yan siguro talagang katotohanan Mike Abby. Sige. Congressman Rolando Valeriano, Joel Chowa, at Benny Abante. Yung naglabas ng dila. Valeriano ay 2nd District. Si Chowa, 3rd District. At si Abante ay 6th District ng Manila. Ito ay si Abante, yun yung naglabas ng dila, di ba? Mike Abby? Kagalang-galang ba yung congressman na yun? Yung pastor ba yun? Yung naglabas ng dila na kala mo hanggang dito? Lumabas hanggang dito sa may anong tawag dito natin mga kababayan? Yun ba yun, Mike Abby, yung congressman na yun? Baka ikaw, Mike Abby, may mga picture ka rin dyan na naglabas ka rin ng dila habang nanonood ng TikTok, ha? Banday ka. Tapos nga po itong mga kakaibang statement at patikos na personal ni Sara Duterte. Pakinggan po ninyo itong report na ito. Bahala na kayo kung ano inyong tingin, ano inyong masasabi sa ganitong klaseng pananalita ng busy. Bago mo i-play yan, sabihin ko lang sa iyo na tama lahat ng mga sinasabi ni Vice President Sara Duterte laban sa tatlong ang kakapal ng mga mukha ng mga congressman na yan. Sige, patuloy natin to. Sige. Ang ilang kongresista sa mga patutsaga ni Vice President Sara Duterte sa kampanya sa Maynila noong nakaraang linggo. Ang pinunteriya ng bise ang mga re-electionist na nag-imbestiga sa kanyang confidential funds. Ibigay ko itong apple kay apple ito. Saksak mo ito sa bibig ni Apple Chora hanggang sa kanyang lalamunan. Hanggang sa
Senado. Siyempre. Napagrabe itong napatalagang napabilib itong si Mike Abe, mga kababayan. Dahil nga nakita niya na kahit anong sasabihin itong si Vice President Sara Duterte, talagang natutuwa yung mga tao. Nagpalakpakan, mga kababayan. Hindi matanggap ni Mike Abe. Nagpalakpakan at nagtatawanan yung mga tao na nandoon. O talaga nagpapakita lang na itong mga tao na ito ay talagang sumusuporta kay Vice President Sara Duterte. Patuloy natin ito. Si House Committee on Good Government Chairman at Manila 3rd District Representative Joel Chua sinabing nakafocus siya sa kampanya at hindi susuong sa negative campaigning. Wala naman daw kasi itong maitutulong sa mga mamamayan. Si Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano na nag-privilege speech at umudyok sa kamera para imbestigahan ang confidential funds ng bise. Sinabing kahit pa araw-arawin ni VP Sara at Isko Moreno ang pandalait sa leeg at tiyan niya, hindi raw nito mabubura ang tapat at totoong serbisyong naihatid niya sa ikalawang distrito ng Maynila. Hindi raw siya nakikipagbastusan sa mga bastos. Wala pang pahayag si Manila 6th District Representative Benny Abante. Hirit naman ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro sa bise. Stop being childish, no? Ito ba yung part ng kanyang revenge or paghihiganti ng pag-question, no, ng mga kongresista tungkol doon sa confidential funds. Totoo naman talaga, no, na ginastos niya in 11 days yung 125 million na confidential. Bakit yang si Franz Castro, mga kababayan, nakapagsalita pa yan? Gumagala pa rin hanggang ngayon yan. Di ba ano na yan? Convicted na yan? May warrant of arrest yan? Sa kasong child abuse, kidnapping? Doon sa mga bata? O bakit? Andyan pa rin yan, nakapagsalita pa rin yan. Dapat binubusala na yung babae na yan. Dahil NPE yan. O Mike Abe, akala ko ba may rule of law na sinusunod itong administrasyong Marcos? Bakit hindi nyo ipakulong yan? Bakit hindi mo binabatikos yan? Yan talaga ang totoong kriminal. Dahil nga, may warrant of arrest na yan. O pero hinahayaan mo pa yung magsalita at hangang-hanga ka pa dyan sa NPE na yan. Bakit? Isa ka rin ba sa mga makakaliwa na talagang gustong sirain itong si Vice President Sara Duterte? Sige, nagtatanong lang. Confidential funds. Git pa ni Castro, harapin na lang ni VP Sara ang mga aligasyon. Ang kapal na mukha nitong si Castro to. Kung saan napunta ang pondo ng taong bayan. Yun ang pinakamaganda. Oh. Harapin na lang. Total, magkakaroon naman ng maraming oras sa impeachment court, impeachment trial na magsisimula ng June 2. Di ba? Ayon sa... Umaasa ka pa, Mike Abe. Yung impeachment na yan, mga kababayan, matutunaw yan, mawawala yan. Maniwala kayo sa akin. Basta ang gawin natin ngayong darating na eleksyon, PDP street tayo. Huwag tayong bumoto sa mga kandidato ng alkansya ng Bagoong Pilipinas. Iboto natin itong mga kandidato ng PDP. Kailangan natin, mga kababayan, na ipagtanggol itong si Vice President Sara Duterte at ipamukha sa mga katulad nitong si Mike Abe na lagi na lang naninira araw-araw, mga kababayan, ha. Walang bukang bibigyan kung hindi sirain si dating Pangulong Duterte at itong si Vice President Sara Duterte. Misyon nga ni Mike Abe yan, mga kababayan. Matutunaw yung impeachment na yan. Maniwala kayo sa akin, mga kababayan. At pagdating ng panahon na yan, iiyak itong si Mike Abe, mga kababayan. Talagang tuluyan itong mapapaya. O, ito patuloy natin ito. Unang sinabi ng Senate President. Alam mo natin. So, ayan po. Dapat lang ganun. Huwag patulan. Kaya nga lang, dahil balita naman ito, ang atin naman dito, dahil di naman tayo politiko, wala naman tayong kinakampi ang politiko dyan. So, ang atin dito ay binabalit. Diyan alam mo na, mga kababayan, na pakakapal ng mukha talaga itong hayop na ito. Hindi naman daw siya politiko. Wala naman daw siyang kinakampihan politiko. Wala naman daw siyang kinakampihan na politiko. O, ito lang masasabi ko sa Mike Abe, ang kapal ng mukha mo. Saan ka humugot ng kapal ng mukhang hayop ka? Napakakapal talaga ng mukha mo. Wala kang kinakampihan na politiko.
Kung hindi ka ba talaga sinungaling, kang animal, kang hayop, nakapagmura ka talaga mga kababayan. Dahil sa napakasinungaling ng tao na ito. Hindi daw siya politiko, wala daw siyang kinakampiang politiko. Anong ginagawa mo? Hayagan ka. Harap-harapan mong binabatikos. Sinisiraan si dating Pangulong Duterte, itong si Vice President Sara Duterte, at pinagtatanggol mo lahat ng mga kumakalaban. At pinagtatanggol mo lahat ng mga kumakalaban kay dating Pangulong Duterte at kay Vice President Sara Duterte. Halatang halata ka kung kami paglulukuhin na may kabi. Walang kinakampihan na politiko. Bakit ba itong tao na dito tinamaan ng kidlat ang mga kababayan? Hindi naman masama naman siguro na mag-wish tayo na may tao na tatamaan ng kidlat. Sama naman siguro yon. Yung parang mananalangin tayo na sana, Panginoon, yung mga tao na mga sinungaling, yung mga tao na gumagawa ng kwento, sana tamaan ng kidlat. Masama yung mga kababayan. Pero siguro sa hapon na ito, anong oras na ba ngayon, sana nga patamaan ka ng kidlat dahil sa kasinungalingan mong pinalupa ka. Yun ang dito lang muna at bago tayo magtatapos, mga kababayan, itong si Mike Abe, pakawala talaga ito ng administrasyong ito. Isa ito sa mga may misyon nga na siraan itong si Vice President Sara Duterte para pagdating ng 2028 presidential election ay hihina yung pwersa ni Vice President Sara Duterte. At para maangat o maiangat nila itong si Martin Romualdez. Yan talaga siguro ang kagustuhan ng mga ito. Akala siguro nila ganun-ganun na lang tayo, ganun-ganun na lang nila maloko yung mga Pilipino. Ngayon, itong si Mike Abe galit. Galit kay Yorme Isko Moreno. Dahil nga nag-traitor daw si Yorme Isko Moreno, mga kababayan. Dahil nagpahayag daw ng suporta sa mga Duterte. Nag-traitor. Kailan kaya nagsabi ng suporta itong si Yorme kay Ngagba? Di ba wala, mga kababayan? Wala tayong narinig. Magkalaban yan noong nakaraang eleksyon. At talagang itong si Yorme, noon pa, nung presidente pa itong si dating Pangulong Duterte, talagang suportado ni Yorme yung mga ginawang ni Pangulong Duterte. Yung mga ginawang, tawag nito mga kababayan, yung ginawang programa. Yan ang katotohanan. Kaya wag kang gumawa ng kwento, Mike Abe. Hindi naman siguro ganun katanga yung ating mga kababayan. Siguro yung mga uto-uto mong subscriber may maniniwala sa'yo. Pero habang tumatagal, dahan-dahang nawawala yung mga subscriber mo. Marami na tayong nababasa dyan, mga kababayan, na nag-unsub na sila, nag-unfollow na sila. Dahil nga itong si Mike Abe ay talagang napakasinungaling, traidor. Para itong linta, mga kababayan. Pag nakasipsip na ng maraming dugo, saka ito bumibitaw. Yun ang dito na lang muna. At bago tayo magtatapos, ay mag-shoutout lang muna tayo. May nagpa-shoutout sa atin dito. Shoutout kay Daryl Maliksi. Shoutout sa iyo, Idol Daryl Maliksi. At shoutout na rin. Asa na? Labas. Mag-shoutout tayo. At shoutout kay Tumi Ugayon. At shoutout na rin kay Espiridion Dimas Sulitas Senior. Shoutout na rin kay Luisito Mangkaw. Shoutout kay Sindri Lungasa. Shoutout kay Ma'am Edisa Borbi. Shoutout sa iyo, Ma'am Edisa Borbi. Shoutout kay Modisto Gigalyon. Shoutout kay Romelda Marilius. Shoutout kay Catherine Basa. Shoutout kay Danilo Calaw, kay Eduardo Abungco,
kay Nitsuki Mahinay, kay Ma'am Joyce ng Japan, kay Ma'am Virgie Religious ng Pulilan, Bulacan, kay Ernest Mark Reyes, at kay Gerardo Papa. Yun na nga naman, dito na lang muna, at once again, this is Ronde TV mo. Ingat ang lahat. God save the Philippines.